Kamusta mga kajots? Heto na tayo sa pagpapatuloy ng ating kwento. Hindi ba't nag-usap na tayo? Maayos ang usapan natin ah. Ano tong sinasabi mo ngayon? Pigil galit pang tanong ko pagkatapos niyang sabihin iyon. Alam ko pero narealize kong hindi pa sapat yung isang gabi na kasama ka eh. Kulang pa yung isang gabi sa akin. Sagot nito at hindi ko mapigilan pa ang galit ko. Malinaw ang usapan natin. 100,000 para sa isang gabi. Isang gabi lang. At sa'yo pa mismo nang galing yon, di ba? Ano bang hindi mo naiintindihan? Tapos ngayon bigla mo sasabihin kulang pa? Hindi ka lasing kagabi para gumawa ng ganong desisyon. Ngayong nagawa mo na yung kailangan mo sa akin, tapos bigla-bigla ganyan na sasabihin mo? Nakulang? At kung ano-ano pa? Nagpapatawa ka ba? Galit na tanong ko, bumuntong hininga naman siya. Hindi, ang ibig kong sabihin, gusto ko lang naman na sumama ka sa akin. Walang problema sa akin ang pera. Gusto lang kitang makasama, kaya please. Sabi pa nito na hinawakan muli ang kamay ko. Tinanggal ko naman agad yun. Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Sabi ko at saka tumayo at kinuha ang bag ko. Nilabas ang pera at ang tseke. Yan ang pera mo. 97,000 pesos yan ha. Kinuha ko yung 3,000. Yun yung normal na bayad sa mga babae na nasa club. Saksak mo na yan sa baga mo. Sabi ko sa kanya at bahagyang kinagulat niya pa. Agad akong lumapit doon sa may pinto at binuksan yun. Hayaan mo, kakalimutan ko na yung nangyari. Kung maasa kang sasama ako sa'yo, hindi mangyayari yun. At wala ka ng rason para pilitin ako. Dahil binalik ko na ang pera mo. Ngayon, pwede ka nang umalis at huwag ka nang magbabalik ha. Seryosong sabi ko at kita ko namang napangisi pa siya. Nagkibit balikat. Hindi. Pera mo to at sa'yo yan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin dyan sa pera. Sabi niya, ngunit pinutol ko. Hindi na. Kaya kong pagtrabaho ng pera sa sarili ko. Nasimulan ko naman na magpagalaw eh. At saka hindi naman pala masama kaya ipagpapatuloy ko na lang. Siguro sa ibang lalaki na. Sagot ko pa at kita ko na wala ang ngisi niya at bahagyang sumeryoso siyang tumingin sa akin. Ano? Binabalak mo ring maging katulad ng mga babae dyan sa club? Kunot noong tanong niya pa. Saglit din ako natigilan sa sinabi kong yun pero nasimulan ko na sa'yo. Ipagpapatuloy ko na lang sa iba. Umalis ka na at ayoko na makita ka pa. Sabi ko pa at seryoso siyang nakatingin sa akin. Agad naman akong lumapit sa kanya at tinulak siya palabas ng pinto. Lumabas ka na kung hindi sisigaw ako dito. Banta ko pa dahil nilalabanan niya na ang tulak ko. Animoy wala naman siyang magawa kaya napalabas din ang pinto. Oh, yan ang pera mo. Sabi ko pa sabay hagis ng sobre at tseke sa kanyang dibdib. Hindi Marie, hindi naman yun ang pinupunto ko. Hindi ko na siya pinatapos pang magsalita at sinara na ang pinto. Maraan ako naglakad palapit at naupo sa may kama. At nakita ko ang bakas ng dugo dahil sa nangyari kagabi. Hindi ko namamalayan na tumutulo na pala ang aking luha. Napakatanga ko. Masyado ko nasilaw sa pera at yun ang pinakaiingatan ko ay nawala pa sa akin. Pakiramdam ko ay ang dumi-dumi ko na tulad din ng iba. Birthday ko pa naman ngayon at ganito pa ang nangyari. Agad kong pinahid ang aking luha. Hindi bale kung nawala ng aking dangal. Ito lang din ang gagawin kong puhunan dahil hindi sapat ang pagiging dancer lang. Siguro oras na para kalimutan ang nakaraan at kung ano man ang mga pangako noon.
kailangan ko nang tumuklas ng mga bagay na tutulong sa aking sarili. Kinahaponan at dahil birthday ko naman ay kailangan ko ding magpakasaya. Siyempre para makalimot na rin sa mga nangyari nitong araw lang, kaya nagtungo ako sa may tindahan para bumili ng inumin. Bago pa ako makalapit ng tindahan ay tanaw ko na ang kumpulan nila Aling Marites at nakatingin na sila sa akin. "Ate, alak nga 1 litro." Sabi ko pa sa tindera. "O Marie, may nakita kaming lalaki sa tapat ng bahay mo ah." Dinig ko ng bulalas ni Aling Marites. "Naniningil lang yun." Agad nasagot ko na hindi man lang ito nilingon. "Uy, ang gwapo naman ang maniningil mo. Akala kasi namin customer mo yun sa club eh. Yung pinagtatrabahon mo, di ba?" Sabi niya pa, doon ay tiningnan ko naman siya. "Dancer lang ako doon, no? Ilang beses ko bang uulitin sa'yo?" Sabi ko pa. "Dancer pero binabayaran ko doon, di ba? Para akitin yung mga lalaki." Sabi nito at nagtawanan sila. "Alam mo, imbis na ako ang pagchismisan nyo, bakit hindi mo pakialaman ang buhay ng anak mo? Minor de edad pa lang pero 3 na yung anak. Ano ba yan? Tapos iba-iba pa yung ama?" Sabi ko pa at kita ko na wala ang pagtawa niya. "Aba, talagang walang hiya ka ha?" Galit na sabi niya at pinigilan na siya ng mga kachismis niya. At umalis na ako matapos makuha ang aking binili. Ayoko rin sanang patulan pero kaninang umaga pa ay mainit na ang ulo ko dahil sa lalaking iyon. Pagpasok ko sa bahay nilapag ko na ang alak at nagluto na rin ako ng paa ng manok. Pero hindi na ako nagpansin dahil wala na akong gana para mag-celebrate pa. Binigyan ko pa si Maya ng pagkain niya. Saka ako kumuha ng baso at pitsil dahil mag-isa lang naman ako para inumin ang binili kong alak. Baka nga hindi rin muna ako papasok mamayang gabi dahil masakit pa rin ang aking ibaba. Alam nyo na. Nagsimula na akong maupo at nakaready na lahat sa table. At nagsimula na akong uminom. O syempre parang mukbang, hindi ba? Maligayang kaarawan sa isang tulad ko. Sa tulad kong hindi nag-iisip ng maayos bago gumawa ng desisyon. Sa tulad kong desperada at kumagat-agad sa isang taong hindi ko naman kilala. Sambit ko pa sa aking sarili sabay lagok ng inumin. Ilang sandali pa ay nangangalahati na ako pero nakakaramdam na ako ng hilo at antok. Hindi ko pa man nauubos pero ramdam na ramdam ko na ang aking antok. Pero hindi ako nagpatinag at uubusin ko talaga ang 1 litrong ito. Kaya wala sa sariling tinungga ko lahat yun. "Ernesto, babalik ka pa ba? Nangako ka sa akin, di ba?" Halos ilang minuto pa ay nauubos ko na ito at tumba na rin ako at hindi na ako makatayo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay umiikot ang paligid ko at dumodoble na ang aking paningin. Sandali lang, para naman ako natutuwal. Halos pagapang ako nagtungo sa banyo para doon sumuka at ramdam ko ang matinding panghihina ng aking katawan. Hanggang sa doon na nga ako tuluyang nakatulog. Kinabukasan, marahan ako napadilat at namalayan ang sarili kong wala ako sa kama. Hinawakan ko ang aking ulo at naramdamang masakit ito. Napatingin pa ako sa paligid at namalayan ang sarili ko na nasa banyo. Sandali. Dito ako natulog? Medyo nandiri naman ako sa sarili ko dahil nakatulog pala ako doon. Katabi ang pinagsukahan ko at naalala ko na naman ang nangyari kahapon. Mas talo lang akong nainis sa aking sarili. Tumayo na lang ako para linisin ang banyo at dumiretso na ako para maligo. Sinabunat ko talaga ng maigi ang aking sarili. Para bang gusto ko pati ang aking kaluluwa ay luminis. Pagkatapos noon ay lumabas na ako para linisin ang kalat, ang mga bote at pati na rin ang mga hindi nahugasang plato. Kailangan ko nang bumalik sa kung ano man ang pang-araw-araw na aking buhay. Hinanda ko na rin ang gamit ko dahil papasok na ako mamaya. At dito na magsisimula ang aking pagkadesperada sa pera.
Dahil sa nangyari sa akin ay hinayaan ko ng tadhana na magdesisyon para sa aking sarili. At simula ngayon ay hindi lang pagsasayaw ang aking magiging puhunan, kundi katawan ko na mismo itutuloy.